Pag-usapan natin itong balita na kumakalat ngayon na itong si Isko Moreno yung kinuha ng mga halusos na mag-host dito sa Itbulaga, no? Itong bagong Itbulaga sa GMA. No, ano bang epekto nito na kapag si dating Mayor Isko Moreno yung mag-host dito sa Itbulaga? Yan ang malaking tanong 'di ba? So sa akin lang, no? As of now, dinidebate kasi yung dinidebate yung sino yung gagamit ng pangalan na Itbulaga, dahil ang yung TVJ ayaw rin magpaawat, gusto nila sila yung gumamit sa Itbulaga na word, na name sa TV5, no? So ngayon na itong si Isko Moreno ang magiging host, alam naman natin na wala namang kinalaman dito si Mayor Isko, kinuha lang as talent ito kay halusos. Hindi ko rin ma-gets bakit tinanggap, no? Kung talagang confirm na yan, na tinanggap na yan ni dating Mayor Isko Moreno yung host, bilang host sa Itbulaga. So kayo, tanungin ko kayo mga audience ko dito. Anong masasabi nyo dyan na si Isko Moreno yung magiging host? Ano ang dating ni Isko Moreno? Magpatawa ba siya, no? Magpatawa ba siya sa show? Meron ba siyang sa sense of humor? Meron ba siyang charisma sa mga taong bayan? Yan ang malaking tanong. Siguro approve ako kasi dati na sanay itong si Mayor Isko Moreno magbigay ng tulong sa ating kababayan, no? So meron sigurong portion dyan sa Itbulaga na masasabi nating tutulong sa ating kababayan, no? Sa kanilang show, ganun ganyan. So siguro may background si Mayor Isko dyan. Pero kung sa charisma, no, kung tatanggapin ba niya ng tao, hindi ko pa rin yan alam. Kaya nga nagtatanong ako ngayon dito sa audience ko sa Don Mar TV kung bagay ba ni dating Mayor Isko Moreno na mag-host dito sa Itbulaga, no? At bakit siya ang pinili ng mga halusos sa Tape Incorporated? Ano ba ang plano nila, no? Kasi mukhang pinakalat na ng mga TVJ at the barkads na sila ay gagamit sa pangalang Itbulaga, no? Kaya nung nanood nga ako ng Itbulaga the other day, no, sina Paulo Contes, parang awkward, no, na gagamit sila ng the barkads, Itbulaga, ganun ganyan. Hindi sanay yung taong bayan hindi sanay. So yan, kumakalat yan ngayon, it's trending sa social media itong pagtanggap ni Mayor Isko Moreno na mag-host dito sa Itbulaga. Dati nang sinabi ni Mayor Isko Moreno na ayaw na siya sa politiko, no? Magre-retiro na daw siya sa politics. So siguro maybe malaki yung offer ng Tape Incorporated sa kanya, no? Mayor Isko is very popular. Alam naman natin 'yan. Kasi trending siya sa anong panahon ng kampanya. Na tinitira niya itong si BBM, no? Presidente Bongbong Marcos, tinitira niya. Pero itong pagtanggap niya sa Itbulaga, hindi naman ito hindi ito politiko, no? He is acting as a host, no? As an actor, no? Kasi dati naman siyang artista di ba? So, yun lang ang malaking tanong. Matatanggap ba siya ng taong bayan? Magugustuhan ba siya ng taong bayan? May karisma ba siya sa pagdating ng hosting? Yan ang malaking tanong. So kayong mga audience ko dito, ano ang magiging analysis nyo dito? Magtatanggumpay kaya si Mayor Isko Moreno dito sa kanyang hosting skills?
Ha? Bagay ba sa kanya? Oh. Kasi ano mahirap kasi yung bagay na pinalitan mo. Yung Tito Vic and Joey, dekada na sila dyan sa Itbulaga. Tapos papalitan mo. No, maraming nagsasabi, siguro maraming magagalit kay Mayor Isko sa isa sa mga substitute dito sa mga TVJ. No, sa akin naman, in fairness to Mayor Isko, wala naman siyang kinalaman dyan. Kinuha lang siya. No? So, hindi ako magagalit dyan kay Mayor Isko. Trabaho lang yan artista yan Marunong yan marunong yan sa diskarte ng buhay, no? So, masama mang isipin, no? Kahit nga sina Buboy Villar, sina Paulo Contes, binabash talaga sa social media. So, ang tanong ngayon, ibabash ba itong si Mayor Isko pag matuloy na itong hosting skills niya sa programang Itbulaga sa GMA? Okay? Anong magiging epekto nito? Yan ang malaking tanong. Alam ko naman mga taga Maynila diyan ay susuporta yan kay Mayor Isko dito. Alam naman natin, itong TVJ, marami rin itong supporters. Marami itong supporters na for sure, marami ibabash talaga itong si Mayor Isko, no? Ibabash, especially yung mga nagagalit sa kanya nung time ng kampanya, ibabash yan siya. So, I think Mayor Isko is ready to be bashed already kapag siya ay magsimula ng mag-host dyan sa Itbulaga. Okay? So, ang sa atin lang naman is sana naman itong Tape Incorporated ay palitan na. Sa akin opinion ko to, hindi ako magmamagaling, aking opinion ito, no, na sana palitan na yung pangalan na Itbulaga dahil hindi nababagay, no? Hindi nababagay dahil meron ng mga iconic na mga host dyan dati pa na hindi na yan pwedeng palitan sa kumbaga sa taong bayan, di ba? So ako ay naaawa dito sa mga artista ng itong bagong Itbulaga. Ako'y naaawa sa kanila, no? Dahil nga siguro malaki yung talent fee na ibinigay sa kanila dahil kinuha nila yan. Baka siguro yung motivation nila umpisa lang yung ibabash ka ng tao. Sige, okay yan. Pero as of now, alam naman natin na ito ay idedebate pa sa korte dahil yung Itbulaga na TVJ, The Barkads, kiniklaim nila na sila yung may-ari ng Itbulaga. At ito namang di ba, sa ating vlog sa kagabi, kiniklaim rin ng mga Halusos family na they have all the documents na nagpapatunay na sila yung nagmamay-ari ng Itbulaga rin, no? Trademark, legalities meron sila, no? So kayo yung hintayin natin yung rest back ng mga TVJ, The Barkads, kung ano ang kanilang, kasi nagbanta na itong kampo ni Halusos na sila ay talagang ipupunta nila ito sa korte kapag merong gagamit ng word na Itbulaga ng ibang show. Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react dito sa ating issue natin tungkol dito sa Itbulaga. Okay? Subscribe, follow Don Mar TV, and like and share this video para naman kakalat ito sa taong bayan. Okay, nandito tayo ngayon sa Forest Camp ng Negros Oriental. Okay, like and share, subscribe, follow Don Mar TV for more updates tungkol dito sa pangyayari sa Itbulaga. Okay, so guys, see you in my next video. Have a great day and God bless inyong lahat.